So guys, paano ba tayo magtanim ng oregano sa container? Ang oregano ay ganito ang dahon niya guys. Ganito. Yan. Ito yung native oregano. May oregano din na Italian. Wala, namatay na yung Italian ko dito guys. Kasi napabayaan, walang dilig. So, yun. Kahit na ang Italian oregano ay Mediterranean in nature, namamatay pa rin siya pag walang dilig. Ang ganda nga na sana noon kasi 5 years na yun, namumulaklak na talaga siya. Kaso nawala na na goodbye na. So bibili na naman ako ulit. So ito guys ang native na oregano ng Pilipinas. Yan. Ang tawag nito sa Bisaya ay tawag doon oregano. Ang tawag nito ay kalabo. Yun. Sorry guys na mental block ako. So ganito lang guys. Pag replant nito, yung dulo lang ang kailangan mo. Pwede naman yung mga lumang sanga na may yung magulang na kagaya nito. Yan, pwede naman yan. Kaya lang mas matagal mabuhay yan. Hindi kagaya nito na pag tusok mo nito buhay agad. So ganito guys. Yan. 'Di ba? Naglagay na tayo ng lupa diyan sa ilalim. Yan. Yan, para maging buhaghag ang lupa mo guys. So ipatag natin yan. Yan ang pinaka base mo. Ilagay mo sunod diyan yung mga sanga-sanga na hindi mo na kailangan. Hindi mo kailangang punuin ang basurahan guys, para lang sa mga damo mo na galing sa garden. Pwede mo siyang i-recycle as a compost. So ito yung mga puno ng oregano. Malulusaw din to katagalan. Babalik siya, maging lupa siya ulit. So yan. Mga dahon, yan. Yan, dahon ng snake plant na dried. Pwede mo siyang ilagay dyan. Saka mga compost kagaya nito, yung mga seeds ng fruits, seeds ng jackfruit yan. Pati balat ng atis guys na pinatuyuan. Ano yan, atis na pinatuyo. Yan, pinagkainan na atis. Pinatuyo ko lang para maging compost. So, yan guys. Ilagay natin dyan. Tapos, ang sunod na layer nito ay lupa uli para madali siyang malusaw. Yan, di ba? Ang tigas guys, no? Ang tigas. Kasi kulang pa siya sa compost. Kapag marami ng compost yan, kahit matuyo ang lupa, madali siyang mabuhaghag. Madali siyang mawarak. Ito ang tigas, oh. Kasi clay soil lang to at saka eggshell. So, kapag nahaluan na yan ng mga dahon-dahon, madali na yan madurog. So, dagdagan pa natin ng eggshell. Yan. Marami akong eggshell dyan. Ayan. Other compost. By the way guys, may idagdag ako sa inyo yung mga balat pala ng saging. Yung saging na ilaw, gaya nito. Pag nag-compost kayo niyan guys, huwag nyong isama sa ilalim kasi mag-release ito ng mag-release ito ng mainit na hangin, so maluluto yung itatanim mo. So kung magdagdag kayo ng compost na ganito, pang ibabaw lang siya, kagaya dyan. Dyan lang, paibabaw lang siya. Ang pwede mo lang ilagay dito pang halo sa lupa yung mga dried na, kasi ito okay lang naman to, yung sa oregano, kasi hindi talaga siya nag-iimit agad ng mainit na hangin, kasi ano lang naman yan, mga sanga-sanga, tsaka kunti lang ang magiging liquid niyan, yung dahon na yan. Hindi kagaya sa talagang mga balat ng putas, mainit ang hangin na i-release niya. So ito guys, ayan, patay na puno ng aloe vera. Nalusaw kasi yung aloe vera dahil sa ulan. So yan, magiging lupa yan siya kapag nilagyan uli natin ng lupa. So dagdagan uli natin ng lupa. Ayan. Tigas, no? Tigas talaga siya guys. Kailan siya durugin ng spade. Kaya nito. Ayan, durugin mo siya dyan. Kailang putol kasi siya. Dahil pinabayaan ko siya dyan nakatusok na siya. Kinain ng kalawang. So bibili na naman tayo ng magandang spade. May magandang spade ako dito guys. Pero nawala Tinapon yata nila. Kasi minsan lang ako nandito. So guys, lagyan na lang natin ng ito. Buhaghag na compost din, pero medyo buhaghag. May isa pa akong lupa dito. Yan.
pwede to natin taniman. Yan. Lupa na ano to. Same clay soil, kaya lang merong eggshell. Marami. So, yan guys. Kapag diniligan yan, madaling malusaw yung nandoon sa ilalim. Kasi may base tayo. Pag naglagay kayo ng mga sanga-sanga guys, na gawin yung pataba, kailangan may base na lupa. Kasi kung hindi yan siya madaling madurog. Abutin pa yan ng ilang buwan. Pero kung may base yan, mga 30 days, lusaw na yan. So guys, ganito lang ang pagtanim ng oregano. Yan. Itutusok mo lang siyang ganyan guys. Ganyan. Tusok mo lang siyang ganyan. Yung mga sanga. Pangtusok mo lang ganun, oh. Ito yung pinakadulo ng sanga, ha, na pinutol natin. Kasi yung mga ibang sanga, binaw na natin dyan sa ilalim. Tusok mo lang ganyan, guys. Tapos, diligan mo. Ako mamaya pa ako magdilig, guys, ha. Sa gabi lang ako nagdidilig. Tsaka, mahirap mag-garden pag basa ang lupa. So, mamaya na ako magdilig. Yan. Pangtusok mo lang siyang ganyan, guys. Pagkadilig mo niyan, buhay na yan. Yan. Hanggat di pa siya totally nagkaugat, huwag mo siyang tigilan na diligan. At ang oregano, kailangan maarawan, guys. Kundi mamamayat siya. So, mapansin mo yung oregano. Pag pinabayaan mo siya sa malilim, naghahanap siya ng way na maka-reach out sa sun. So, talagang gagapang at gagapang yan. Mangangapit bahay siya para lang makakuha ng araw. So, ganyan lang kadami. Dami na yan siya pag nabuhay. Mag-agawa na yan sila sa sunlight. Pwede mo nga itanim kahit dalawa lang dyan, eh. Kaso ang dami-dami kong sanga na nakuha. Dumadami kasi sila. Lalo na pag pinutulan mong oregano, dadami. Hindi ko na to siya isama, guys, kasi ano siya, putol siya. So, yan. Yun, pag sinama mo yun, mabubuhay din yun. Saka magkasanga. Kaya lang gusto ko sila na puro mga dulo lang. Yan. Mas mabilis mabuhay yung dulo kaysa yung ganito na yung medyo matigas na sanga. Ito, tagal. Maghintay ka pa na magkaroon siya ng sibol. Pero yan, pag diniligan mo yung mga dulo ng sanga ng oregano, mabubuhay na yan. So, thank you so much guys for watching.